Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Ang gagawin natin bukas ang magtatakda sa direksyon ng ating bansa. Isang matinding mensahe ang ipinahatid ni Senador Rodante Marcoleta sa mga Pilipino sa bisperas ng inaabangang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, kung saan iginit niyang ang mga susunod na hakbang ng Senado ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa direksyong tatahaki ng ating bansa. Sa isang Facebook Live kasama si Senate President Alan Peter Cayetano, nanawagan si Marcoleta sa publiko na bantayang mabuti ang mga pangyayari at huwag aniyang mawala ng interes sa mga isyong tinatalakay sa Senado. Ayon sa senador, ang mga magaganap sa nakatakdang pagdinig ay hindi lamang tungkol sa mga personalidad na sangkot sa mga alegasyon, kundi tungkol din sa kinabukasan ng ating bansa. Para kay Marcoleta, hindi ordinaryong pagdinig ang nakatakda sa June 4 dahil ang mga desisyong gagawin at mga testimonya na maaaring lumabas ay posibleng makaapekto sa pananaw ng publiko at sa direksyon ng mga susunod na hakbang ng pamahalaan. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panuorin pa natin ang full video. Natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Breaking. Huwag kayong kukurap. Isang direktang mensahe sa publiko ang ipinahatid ni Senator Rodante Marcoleta sa gitna ng paghahanda para sa inaabangang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong Huwebes, Hunyo 4. Sa isang Facebook Live kasama si Senate President Alan Peter Cayetano, sinabi ni Marcoleta na mahalaga umano ang mangyayari sa susunod na pagdinig dahil maaring ito ang magtakda ng direksyon ng bansa kaugnay ng mga aligasyong sinusuri sa Senado, kabilang ang mga kontrobersyal na flood control investigation. Ayon sa senador, hinihiling nila ang suporta ng publiko at ang patuloy na pagbabantay sa mga susunod na pangyayari. Ito ang kanyang pahayag. Ang gusto lamang namin ay ang inyong total support. Huwag po kayong kukurap. Baka umatake ang mga kurap. Excuse me. Baka ito na ang pinakahuling pagkakataon, sabi niya. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Marcoleta ang kahalagaan ng pagdinig at iginiit na nakataya umano rito ang paghahanap ng katotohanan at pananagutan. Sabi niya, baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Agree. Ayon pa kay Marcoleta, malaki ang magiging epekto ng mga susunod na hakbang ng Senado sa direksyong tatahakin ng bansa. Sabi niya, ang gagawin natin bukas, we will define the direction of this country kung saan tayo papunta. Ang mensahe ni Marcoleta ay dumating isang araw bago ang nakatakdang pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee hearing bukas, Hunyo 4. Kabilang sa mga inimbitahang resource person sa naturang pagdinig, sina dating Speaker Martin Romualdez, Attorney Livito Baligod, mga membro ng tinaguriang Brave 18 at iba pang personalidad na iniugnay sa mga aligasyong tinalakay sa flood control investigation. So, ang ganda ang mensahe, huwag kukurap. Ibig sabihin, maging involved po tayo. Ito, may kapitbahay ako dito. Parehas ko ring retired. Sir, bukas na. Oo nga. Yun ang mga usapan namin. Ito na, grabe nang nangyayari. Oh, yung excitement. And I believe, basing on reaction comments sa mga posts tungkol sa Blue Ribbon Committee hearing, nasa 80 to 85% natutuwa sa pagbubukas ulit ng investigasyon na ito. Ang mga ayaw lang, ang mga nagre-reklamo, alam nyo na, yung na-involve ba. May nagsasabi dyan, na senador, hindi ko na lang pangalanan, sabi niya, bastardo yan, illegitimate yan, walang, yung isang senador naman, sabi, illegal yan. Ano pa? Ang dami nilang mga batikos. Ang isa naman dyan, yung negative 15, hindi ko na lang pangalanan, hoy, magtrabaho na kayo. Sumagot ang kanyang kapatid, kung ang panawagan na magtrabaho kami ay galing sa isang tao,
na negative 15 ang rating niya, ay malamang hindi yan pakikinggan ng taong bayan. Oh. Anong pakialam ng tao na yan? Na wala man siyang separate branch of government ang Senado. Bakit mo diktahan? Anong pakialam mo? So, ito na. Ito na yung bunga ng sakripisyo ni Senator Bato de la Rosa at Senator Jingo Estrada. Pasalamatan natin ang brave 13 senators plus of course itong dalawa na ang isa nagtatago. I don't know kung nasaan siya nagtatago. Yung isa naman nakakulong. Mas mahirap yung nakakulong. Yung nagtatago kasi, at least hindi siya, kung nagtatago siya sa kabundukan, mahirap din. Kaya ito yung mga sakripisyo nila. Huwag nating kalimutan itong Brave 13. Ipagdasal po natin. Agree ako na yung direksyon ng bansa ma-redirect. Kasi grabe na itong nakawan sa ating bansa ngayon. Ngayon lang ito nangyari. 66 years old na ako. May isip na ako panahon ng Marcos Sr. Pangsyam na presidente ko na ito. Ngayon lang ito nangyari na grabe. Pinakatalamak na korupsyon. Ay, nako. Bakit ba ako sumuporta, bumoto sa BBM na ito? Nabudol tayo. Akala ko parehas yan yung tatay niya kasi. Ang tatay niya, no? Hindi naman perfecto ang tatay niya. Kailang para sa akin, magaling na presidente si Marcos Sr. May mga kakulangan lang. Lalo na yung later part of his presidency nung nagkasakit na siya. Ayan na, hindi niya na natutukan ang gobyerno. Kaya wala na. But overall, maraming magandang nagawa ang Marcos Sr. Itong Marcos Jr., kung yung sinasabi niyang legacy niya, na natatakot siya na hindi na susundin ng papalitis. Wala man akong makitang magandang legacy niya. Ang karamihan is negative legacy. Anong pinaka number one negative legacy niya? Yung ginawa nila. Siyang Pangulo. Yung pag-kidnap, pag-surrender ng dating Pangulo doon sa ICC. Yon ang hindi ko makakalimutan. Ipapasa ko yan sa aking mga anak, kaapu-apuhan ng worst president na umupo sa bansa. Walang iba kundi ito ngayon. Bigyan natin ng reaction opinion. Ito ang post ng Batas PH. Title, Rapi Tulfo on Blue Ribbon Committee illegitimate. Senator Rapi Tulfo described the Blue Ribbon Committee formed by the current Senate majority as illegitimate. According to Tulfo, the committee lacks legitimacy, saying it was born out of illegitimacy. Sabi niya, yung Blue Ribbon Committee na binuo nila, yan ay bastardo because it was born out of illegitimacy. Sige lang. Alam niyo naman, yung style Tulfo, silang magkapatid, salita ng salita, laban sa majority, laban kay SP Cayetano. Nananawagan sila na dapat na daw mag-resign ang Senate President. Ano pa? Hinahamon si SP Cayetano na ito kahapon na hamon ito. Magpakita ka sa session hall, kung hindi isa kang duwag. Niresbakan siya ni SP Cayetano na kung hindi ka lang Tulfo, isusumbong na kita, ipapatulpo na sana kita. Ay, po, ito na. Maraming excited sa hearing bukas. Madami-dami rin ang mga di mapakali. So, tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 9,000 ang nag-react. 8,000 ang tumatawa kay Tulfo. 168 ang galit sa kanya. 716 lang ang nag-like sa so around 10% lang ang naniniwala kay Tulfo na bastardo ang Blue Ribbon Committee. 90% bumibilib, nagtitiwala, nasisiyahan sa Blue Ribbon Committee na inorganize ng majority. Basa tayo sa mga comments. Melanie Garcia, basa-basa sa comment, bro. This is the reason why I don't vote Tulfo brothers. Magbasa sana sila sa comments. Paano? Ayan si Erwin Tulfo, inoff ang comment section sa kanyang official Facebook page sa mga 2 days ago.
Ayaw nilang marinig ang mga ang mabasa ang mga comments. Francis Ray Bibis, takot na si Maleta Boy. The moment of reckoning about to start. 24 hours na lang. Ito na. One of the best hearing siguro ito. Bukas. Ang dami nang nag-abang. Mon Fernan, flood control beneficiary yan. Atakot na siya. Lakas naman mag-tip. Ay, trip pala. Harold Mendoza, the Tolpo brothers seem to be panicking as more questions emerge about the flood control scandal. If the full truth comes out, it could potentially implicate not only the Tolpos but also Soto. It's no surprise that those who were once quiet are now becoming increasingly vocal and defensive. Nung sila ang nakaupo, wala silang ginawa kundi wala lang, hearing konti ko, no? Yung kanilang partial report, kulang pa sa perma. Ngayon, nabaliktad ang panahon. Bilog na talaga ang mundo. Bilog. Akala nila, sila na palagi ang leadership. Ako, nung una, parang wala na akong pag-asa na maagaw ng minority ni Cayetano ang leadership. Biglaan lang nung May 11. And I consider it as a miracle. Yung pagkudita na yon. Kaya bilagro ng Diyos, ito, biyaya ng Diyos. Dahil sa wakas, maibubulgar na ang katotohanan. Magkakaroon na po ang hustisya, yung pera nating taong bayan na nilustay kung saan-saan dinala. Nilagay sa mga libo-libong malita. Ay, nako, ito na. Sige. Kahit ano, bastardo, illegitimate. Basta anak. Di ba? Importante anak. Hindi naman sukatan yung pagiging pwede kang legitimate na anak, kailang wala ka namang silbi. Pwedeng bastardo na anak, kailang nakakatulong sa taong bayan. Ganun lang yon. Depende sa tao yan. To me, itong Blue Ribbon Committee na nabuo is the best. Dahil walang takot, walang pinagtatakpan. Yung mga may itinatago, yan ang mga takot. Mabuking na sila bukas. Nako. Sinong mga naimbitahan? Dating Speaker Martin Romualdez. Attorney Baligod and the 18 Brave Marines. Yung mga tauhan ni Saldico, Mark Tiksay at saka John Paul Estrada. Yung mga binabanggit noon ni Orly Gutesa. Ayan, papatawag na sila. Sino pa? Di ko nakilala yung iba eh. Marami-rami silang pinatawag. At ito talaga ang matagal nang hinintay. So, to me, this is an answered prayers. Si Senator Cayetano, bago nagkodita nung May 11, nawalan na siya ng pag-asa. Sabi niya, wala na tayong pag-asa na malaman ang katotohanan sa ngayon. Sa 2028 na lang, sabi niya. Sabi ko, oo nga. Sige na lang. There will always be a day of reckoning. Akala ko ang day of reckoning sa 2028 pa napaaga. Biglang sumulpot ang isang bato de la Rosa. Day of reckoning na bukas. So, legitimate man, bastardo man o hindi, importante, mapakinggan na natin ang mga Brave 18 Marines. Manunumpa na sila, i-cross-examine na, at ito na, lalabas na ang katotohanan. And you will know the truth, and the truth shall set you free, sabi ng Panginoon. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni dating Congressman Mike Defensor. Nakakabahal ito. Sunod-sunod ang mga tawag at mensahe na natatanggap namin na baka raw aristuhin ang Brave 18 kasama si Attorney Levi Baligod upang hindi sila makapagsalita sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee bukas. Grabe ang takot nila. Meaning nila yung malitagang. Alam nilang lalabas ang katotohanan kapag nakapagtistigo ang Brave 18. Alam nilang malalaman ng taong bayan kung sino talaga ang nagnakaw sa kaban ng bayan. Marami na ang nagsakripisyo para mailabas ang katotohanan. Walang susuko, walang atrasan. Brave 18, protektahan. We want the truth. Yan. So, protect the Brave 18. Yan ang post ni
Mike Defensor. And I agree. Ang 5,300 ang nag-react, 2,900 ang nag-like, 1,800 ang nag-love, 393 ang nag-care. Ang tumatawa is only 99. Wala pang 1%. So dito nyo makikita na mas marami sa taong bayan na sumusuporta talaga dito sa flood control hearing na sisimulan ulit ng Brave 13. Kaya yung sinasabi ng iba dyan, mga senador na aburido na bastardo, illegitimate yung Blue Ribbon hearing ninyo, Blue Ribbon Committee. Wala daw legalidad. Ay, iwan ko. Oh, anyway, so, nag-iisip nga rin ako ano yung mga senaryo na pwedeng hindi matuloy ang flood control hearing. Sa mga senador, yung Brave 13, determinado na. So, itong mga tinawag ngayon ng mga resource speakers, posibleng may gagawin sila nagplaplano. Kaya, ipagdasal po natin ang grupo ng Brave 18 kasama si Atty. Baligod, kasama na rin sina dating Congressman Mike Defensor. Aristuhin o may mangyaring masama? Posible. Kasi kung ako yung mastermind, devil's advocate lang, ako yung nakatanggap ng maleta, hindi ako hihinto hanggat hindi ako makagawa ng paraan para mapigilan sila. Kanya ang gagawin ko kung ako ang nakatanggap. Bahala na kung anong mangyari. Kasi masisira ang pangalan ko eh. Dahil ang katotohanan, hindi mo talaga maitatago. Ginawa nila ito for the past how many? Pebrero, nung lumantad ang Brave 18. So, Pebrero, March, April, May. 4 na buwan na pinigilan nila. Kaya lang, sa tulong ng Diyos, wala na. Ito na. Kaya sabi ni Senator Marcolita, huwag kayong kukurap. Ibig sabihin, tayo pong taong bayan, dahil pera natin ito, makialam po tayo. Magsalita, mag-comment. Kasi yung pagko-comment mo lang, pag-react mo sa social media, nakakatulong. Kasi tinitignan nila yung reaksyon natin. Napapantayan ko, pag itong minority senators, pag sila ang nagpo-post laban sa Brave 13, senators, nako, karamihan tinatawanan lang sila. Napansin ko yan, 80 to 85% reaksyon ng taong bayan, netizens dito sa social media, pumapabor sa ginagawa ng Brave 13 senators. Pumapabor na ang Brave 18 lalabas at magtestigo sa hearing sa Senado. So, marami pang mangyari between now hanggang bukas ng hapon. Tama ba? Hindi ko alam anong oras. Bukas ng umaga ata, alas 10. Ganun ba yun? Marami pang mangyari. Yung diskarte. Kaya galit itong mga minority kasi kung natuloy ang session sa Senado kahapon, may pagkakataon pa sila na pigilan itong hearing na ito sa pamamagitan ng plenaryo. Kailangan mautak si Senator Cayetano, mautak ang Brenda, huwag tayong papasok. Yun. Hindi sila pumasok, wala silang nagawa. Kaya kung sa ano pa, chess, na checkmate sila. Pinagmalaki ni Rapi Tulfo, alam namin, may gagawin yan, yung Brave 13. Naghahanda kami para hindi kami ma-checkmate. O ano ngayon? May nagawa kayo? Wala. Hindi nyo napigilan ang Blue Ribbon hearing bukas. Maliban na lang kung may mangyaring masama dito sa Brave 18 Marines at kay Atty. Baligod, aristuhin? Pwede. Pwersa ang aristo. Kailang, ano naman ang basihan? May kaso? Wala pa namang kaso. Wala pa namang warrant of arrest. Maraming kaso, kailang nasa piskalya pa lang. Preliminary investigation pa lang. Kaya hindi pa nila ma-aresto. Kailang, hindi natin, huwag tayong manigura. Kaya nga, sabi ni Senator Marcolita, huwag tayong kukurap. Huwag tayong magkumpiyansa. Until such time, na nasa loob na ng Senado o kung saan ba ng venue, nasa loob na ang Brave 18, nasa loob na si Atty. Baligod at nanumpa na sila at nagsalita na, yun na, mission accomplished. But from now hanggang bukas, delikado, may mangyari pa yan. Baka nga bigla silang aristuhin. Alam nyo naman ang administrasyong ito, grabe. Hindi ko na ma-describe how this administration is running our government. The worst
so far nga ating nasaksiyan. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.